Nilagdaan na ng Memorandum of Agreement para sa pagpapatuloy ng rehabilitasyon ng mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Kabilang sa mga lumagda ang mga kalihim na may kinalaman sa rehabilitasyon. Nag-ulat si George Bandola via phone patch. George? Yes, Attorney Mark, at dito katatapos-tapos nga lamang lagdaan dito po sa Lahug City ang mga kasunduan sa pagitan ng Office of the Presidential Advisor on the Rehabilitation and Recovery o OPAR sa pamamagitan nito si Secretary Panfilo Lacson. Ito pong mga memorandum of agreement nila sa mga LGUs na kinakailangang mag-undertake ng mga rehabilitation efforts para sa kanilang mga present itong sina Governor Hilario Davide III ng Cebu, si Governor Romuald Pitilla ng Leyte, Governor Conrad Nicar Jr. ng Eastern Samar at Governor Shari Antan ng Samar. Ang binabanggit dito ni Secretary Panfilo Lacson ng OPAR, hindi magtatagal magiging mabilis na ang rehabilitasyon at recovery ng mga lugar na ito dito po sa Visayas, kaya rin sa mga tinamaan ng lindol na mula sa Cebu at mga kanugnog na probinsya. Sa panig naman itong DSWD, nakatakdang magtayo ng 3,000 higit pa na mga nipahat ang DSWD katulong ang mga LGUs para maging transitional shelter ng mga kababayan natin. Pero nilinaw niya, tuloy-tuloy pa rin yung pagtatayo ng mga bunk houses para sa ating mga kababayan at tuloy-tuloy din yung pagbibigay ng mga shelter kit para sa mga nabigyan na ng mga temporary shelters at yung mga po pwede pang magtayo ng kanilang mga bahay dun sa mga lugar kung saan sila unang nasalanta. Nakausap ko rin ng personal nitong si Secretary Butch Abad ng Department of Budget and Management. Sinabi nito na 105 billion ang pesos ang lumalabas na kinakailangang pondo matapos ang kanilang post-disaster assessment. At hindi daw ito direktang ibibigay sa mga LGU, pero pwede rin naman kung makakapagpakita yung mga LGU ng kakayahan na kaya nilang magtayo, depende sa mga specification na itinakda ng OPAR at ng DPWH, yung mga tulong para sa kanilang mga kababayan. Pero hinihikayat pa rin ito na maging proactive ang mga ito para bumuo ng kanilang mga sariling plano. Anyway, magkakaroon naman ng audit team ang DBM at ang recovery cluster ng pamahalaan sa June 1, bubuksan ng isang website na tinatawag na Open Reconstruction Portal na magmumonitor sa paggamit ng pondo ng bayan para sa recovery efforts na ito. At matapos nga ang pirmahan dito, nakatakdang dalhin ito sa kay Pangulong Benigno Aquino III at ang Pangulo na mismo magbibigay ng go signal o kung hindi man ay agad nang ipapatupad ang mga napag-usapan dito sa Cebu. Kasama si Danny Mateo para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.